Alin nga ba ang mas masakit, ang normal na panganganak o ang C-section? Ikaw ba na nakaharap ngayon sa screen ay nag-isip din tungkol dito? Pag-usapan muna natin ang normal na panganganak. Ang normal na panganganak ay nahahati sa tatlong yugto. Ang unang yugto ay ang paglalawak ng cervix. Sa yugtong ito, kailangang makaranas ng madalas na paghilab, contractions, ang babae upang maipanganak ng maayos ang sanggol. Ang cervix ay unti-unting lalawak mula 1 cm hanggang 10 centimeters. Kapag lubos ng bukas ang cervix, magsisimula na ang ikalawang yugto, ang mismong paglabas ng sanggol. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng panganganak. Ang ulo ng sanggol ang unti-unting magbubukas sa birth canal. Ang sakit na nararamdaman ng ina ay maihahalin tulad sa sabay-sabay na pagkabali ng 12 tadyang. Karaniwan, ang lapad ng birth canal ng babae ay 3 centimeters lamang, ngunit ang ulo ng sanggol ay nasa 10 centimeters ang lapad. Kung hindi umabot sa 10 centimeters ang paglawak ng birth canal, maaaring maipit ang sanggol at masuffocate. Kaya naman, para maprotektahan ang sanggol at maiwasan ang labis na pagkapunit ng birth canal, karaniwan ng ginagawa ang lateral perineal incision, paghiwa sa gilid ng perineum. Paila sa 45 degrees ang hiwa para mapalawak ang birth canal at mailabas ng maayos ang sanggol. Pagkalabas ng sanggol, pinuputol ng mahigpit ang umbilical cord upang tuluyang mahiwalay ang sanggol sa ina. Pagkatapos nito, darating ang ikatlong yugto, ang paglalabas ng inunan, placenta. Sa yugtong ito, muling makakaranas ng paghilab ang ina upang mailabas ang placenta mula sa katawan. Karaniwang tumatagal ito ng 15 minuto. Kung hindi maayos ang paglabas ng placenta, maaaring kailanganin ang manual extraction gamit ang kamay, isang mas masakit at nakakatakot na proseso kaysa sa mismong labor. Kapag natanggal na ng buo ang placenta, normal ang pagkontrata ng matris, at kaunti lamang ang pagdurugo, tatahiin na ang bahagi kung saan ginawa ang hiwa, at matatapos na ang buong proseso ng normal delivery. Ngayon naman, pag-usapan natin ang C-section. Una, kailangang dumaan ang ina sa kumpletong pagsusuri bago ang operasyon. Kabilang dito ang ultrasound upang matukoy ang laki at posisyon ng sanggol. Ang cesarean section ay isinasagawa ng isang obstetrician. Kailangan munang gawin ang paghahanda ng balat, catheterization, anesthesia, at iba pa. Dalawang uri ng anesthesia ang ginagamit para sa C-section, general anesthesia at intrathecal anesthesia. Ngunit kadalasan ay intrathecal anesthesia ang ginagamit dahil ang general anesthesia ay maaaring magdulot ng respiratory depression sa sanggol. Pagkatapos ng anesthesia, nililinis ng mabuti ang bahagi ng tiyan. May dalawang uri ng hiwa, palongitudinal, paaba, at patransverse, paalang. Pagkatapos pumili ng tamang uri ng hiwa, bubuksan ang tiyan layer by layer hanggang makapasok sa abdominal cavity. Titingnan muna kung may abnormalidad sa loob bago hiwain ang matris ng paalang. Pagkatapos, bubunutin ng marahan ang matris sa magkabilang gilid upang palawakin ito ng sapat. Pupunitin ang amniotic sac at aalisin ang amniotic fluid. Pagkatapos nito, ipapasok ang kamay sa loob ng matris para ilabas ang sanggol at putulin ang umbilical cord. Tatanggalin din ang placenta at sisiguraduhin buo itong nakuha. Sa huli, tatahiin ang matris. Kapag wala ng pagdurugo, isasara na rin ang tiyan layer by layer. Tumatagal ang buong operasyon ng mga 30 minuto hanggang 1 oras. Ganyan pinaghirapan ng iyong ina ang iyong pagsilang sa kabila ng lahat ng mga hiwa at sakit. Kaya, sa tingin mo, alin ang mas masakit, ang normal na panganganak o ang C-section?